And this is the site that the archaeologists associated with Gomorrah. So here you can see that ashy layer that's just underneath the surface. This is full of burned pottery. It's full of the fragments of human bones. Sa loob ng libu-libong taon, ang kwento ng Sodom at Gomorrah ay paulit-ulit nang isinalaysay sa mga tahanan, simbahan, at sinaguga sa buong mundo. Isa itong kwento ng hindi maisip na kasalanan, banal na paghuhukom, at awa ng Diyos para sa mga handang makinig. Ngunit para sa marami, nanatili rin itong isang misteryo. Totoo nga bang umiiral ang mga lungsod na ito? Saan sila eksakong matatagpuan? At ano talaga ang nangyari roon? Ngayon, matapos ang mga dekada ng paghahanap, naniniwala ang mga arkeologo na maaaring natagpuan na nila ang sinaunang lugar ng isa sa mga tanyag na lungsod na ito. At ang kanilang natuklasan ay tunay na nakakatakot. Isang tuklas na tila tugma sa tala ng Biblia, sa paraang mag-iiwan sa iyo ng pagkahanga. Unang binanggit ng Biblia ang Sodom at Gomorrah sa aklat ng Genesis. Ang dalawang lungsod na ito ay matatagpuan sa kapatagan ng Jordan, na inilarawan bilang masagana, bago ang kanilang pagkawasak, halos katulad ng halamanan ng Panginoon. Sa Genesis Kapitulo 13 versikulo 10, mababasa natin ang ganito. At nang iginala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niyang ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zor ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ng Panginoon at ng lupain ng Ehipto. Nangyari ito noong hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomorrah. Ngunit sa kabila ng kagandahan at kasaganaan ng lupaing iyon, ang mga lungsod ay lubos nang nalulubog sa kasamaan. Tinalikuran ng kanilang mga tao ang Diyos, niyakap ang katiwalian, karahasan, at lahat ng uri ng imoralidad. Sabi sa Genesis Kapitulo 13 versikulo 13, napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma, namumuhay sila ng laban sa Panginoon. Hindi lamang ito basta isang pamayanang may ilang masamang impluensya. Ang mismong kultura ng mga lungsod ay naging lason. Hayagang ipinagdiriwang ang kasalanan, at sa kanyang katarungan, nagpasya ang Diyos na hatulan sila. Ngunit bago dumating ang paghuhukom, binigyan niya sila ng pagkakataon na magsisi. At sa isa sa mga pinakamakabagbag damdaming tagpo sa lumang tipan, si Abraham ay nakipagtagpo, at nakiusap sa Diyos, na iligtas ang lungsod, kung sakali man na may ilang matuwid pang tao na matagpuan doon. Mababasa natin ito sa Genesis Kapitulo 18 versikulo 32. Sa huling pagkakataon ay nagtanong si Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko, paano po kung 10 lamang ang mabubuting tao roon? Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa 10 iyon, sagot ng Panginoon. Ipinapakita nito ang kamanghamanghang awa, at pagtitiyagan ng Diyos. Kahit napupuno ng kasalanan ang isang lungsod, handa siyang ipatawad, kung mayroon lamang iilang tutungo sa katwiran. Ngunit sa kasamaang palad, wala ni isang natagpo ang ganoon. 2 anghel ang dumalaw sa Sodom, upang balaan si Lot, pamangkin ni Abraham, na tumakas. Nag-aatubili pa si Lot, at ang kanyang pamilya, ngunit, pinilit silang umalis agad, sapagkat paparating na ang paggunaw. Inilarawan sa Genesis Kapitulo 9 versikulo 24 ang mga sumunod na pangyayari. Saka pa lamang pinaulanan ng Panginoon ng apoy at asupri ang Sodoma at Gomorrah. Ang pagkawasak ay biglaan at lubusan. Ang masaganang lupain at lungsod ay nabura, at ang dating maunlad na rehiyon, ay naging tiwangwang. Ang tanging nakaligtas ay si Lot, at ang kanyang 2 anak na babae. Ngunit ang asawa ni Lot, sa kabila ng babala, ay lumingon pabalik, at siya'y naging isang haliging asin. Ang kwento ay nagsisilbing matinding paalala ng parehong katarungan, at awa ng Diyos. Ngunit sa loob ng libu-libong taon, nanatiling hindi tiyak ang kinaroroonan ng Sodom at Gomorrah. May naniniwalang tuluyang natabunan ang mga ito, sa ilalim ng Dead Sea. Ang iba na may nag-isip na sila'y nakabaon sa mga patong ng buhangin sa disyerto. Sa loob ng maraming siglo, mga iskolar, manlalakbay, at arkeologo ang naghanap ng anumang ebidensya ng mga biblical na lungsod na ito. Maraming teorya ang lumitaw, ngunit wala ni isa ang ganap na tumugma sa paglalarawan ng Biblia, hanggang kumakailan lamang. Isang lugar na kilala bilang Tal el Hammam, na matatagpuan sa lambak ng Jordan, hilagang silangan ng Dead Sea,
ang nagsimulang makatawag pansin. Sa mga paghuhukay dito, natuklasan ang mga guho ng isang napakalaking lungsod, mula sa panahon ng Bronze Age na biglaan, at marahas na winasak bandang 1650 BC, isang panahong maaaring tumugma sa salaysay ng Biblia. Ang lungsod ay may napakalalaking pader pa ng gala, mararangyang tarangkahan, at malinaw na isa itong sentro ng buhay at kalakalan. Ngunit may naganap na napakatinding sakuna. Ang mga ebidensya ay nagpapakita na ang pagkawasak ay hindi dulot ng lindol o karaniwang apoy. Sa halip, taglay nito ang mga palatandaan ng isang bagay na higit na matindi. Natagpuan ng mga arkeologo ang mga patong ng abo at tinunaw na palayok. Ang mga palayok na ito ay dumaan sa sobrang taas na init, isang antas na hindi kayang gawin ng teknolohiya ng tao noong panahong iyon. Ang ilan sa mga mud bricks ay naging parang salamin, at ang ilang bahagi ng mga gusali ng lungsod ay tila pinasabog. Nakagugulat na ipinakita ng patong ng pagkawasak ang mga palatandaan ng tinatawag ng mga siyentipiko na high heat blast event, isang pangyayaring maihahalin tulad sa pagsabog ng isang meteor sa atmosfera. Ang ganitong kaganapan ay lumilikha ng matinding init at alon ng pagsabog, na agad winawasak ang lahat ng nasa daraanan nito. Kung tila pamilyar ito, iyon ay dahil sinabi ng Biblia na pumatak ang apoy mula sa langit. Ang siyentipikong paliwanag at ang biblical na salaysay ay tila naglalarawan ng parehong nakakatakot na realidad, isang pangyayaring biglaan, matindi ang init, at agad na nagdulot ng ganap na pagkawasak ng lungsod. Sa gitna ng mga guho, nakatagpo rin ang mga arkeologo ng mga labi ng mga taong inabutan ng pagkawasak. Ang kanilang mga buto ay durog at nagkalat, na nagpapahiwatig na sila ay natangay ng lakas ng pagsabog. Marami ang nabalot ng abo at mga guho. Maging ang masaganang lupang sakahan sa paligid ng lungsod ay nasira. Natagpuan sa lupa ang mga patong ng asin na malamang ay idineposito ng pagsabog at mga natirang labi nito. Dahil dito, halos imposibleng makapagsaka sa loob ng maraming siglo. Isa na namang detalye na tumutugma sa paglalarawan ng Biblia, na ang lugar ay naging tiwangwang. Sa katunayan, ang mga naiwang deposito ng asin ay nagpapaalala sa sinapit ng asawa ni Lot, na naging haliging asin nang siya ay lumingon sa pagkawasak. Bagamat ang kanyang pagbabagong anyo ay isang akto ng banal na paghuhukom, maging ang pisikal na kalupaan mismo ay naiwan ding may bakas ng asin. Isang permanenteng paalala ng naganap. Kung ang Tol El Hammam nga ay ang sinaunang Sodom, kung gayon ang pagkakatuklas nito, ay hindi lamang usapin ng arkeolohiya. Isa itong mensahe. Ang mga guho ay nakatayo bilang isang babala, sa bawat henerasyon tungkol sa kahihinatnan ng pagtalikod sa Diyos. Binanggit ng Apostol Pedro ang Sodom at Gomora sa bagong tipan sa 2 Pedro Kapitulo 2 versikulo 6 na nagsasabing, sinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora upang maging babala sa mas asama tungkol sa kanilang kasasapitan. Kahit makalipas ang libu-libong taon, ang kanilang kwento ay patuloy na nagsasalita. Ipinapaalala nito sa atin na ang Diyos ay mapagpasensya at maawain, ngunit siya rin ay banal at makatarungan. Ang kasalanan ay hindi niya binabaliwala magpakailanman. Marami ang nag-aakala na ang pananampalataya at agham ay magkaaway, ngunit ipinapakita ng mga tuklas na gaya nito na maaari silang maglakad ng magkasabay. Hindi pinapalitan ng arkeolohiya ang Biblia. Sa halip, inilalantad lamang nito ang pisikal na ebidensyang sumusuporta sa katotohanang ipinapahayag na ng kasulatan mula pa noon. Ang pagtuklas sa Tol El Hammam na may biglaang pagkawasak sa apoy, pinsala mula sa matinding init, mga deposito ng asin, at daan-daang taong pagkatiwangwang, ay kahangahangang tugma sa tala ng Biblia. Maging opisyal man o hindi natawagin itong Sodom ng mundo, ang pagkakahawig ay napakalakas upang baliwalain. Sa Lucas Kapitulo 17 versikulo 28 hanggang 30, ay ikinumpara mismo ni Jesus ang mga huling araw sa panahon ni Lot. Gayon din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinam, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupri at natupok silang lahat.
Ganoon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Ang mga salitang ito ay nagpapaalala sa atin na ang kwento ng Sodom ay hindi lamang tungkol sa nakaraan, ito'y tungkol din sa hinaharap. Darating ang panahon na magwawakas, ang pagtitiyaga ng Diyos, at ang kanyang paghuhukom ay muling ibubuhos. Ang pagtuklas sa sinaunang lungsod na ito, ay hindi lamang nakamamanghang bahagi ng kasaysayan, ito ay isang paalala at paggising, upang mamuhay tayo ayon sa pagkatawag ng Diyos. Ang pagtuklas sa Sodom, ay isang makapangyarihang sandali, sa parehong larangan ng arkeolohiya at pananampalataya. Ipinapakita nito na ang mga kwento sa Biblia, ay hindi basta mga alamat o moral na aral lamang. Ang mga ito ay nakaugat sa tunay na mga pangyayari, tunay na mga lugar, at tunay na mga kahihinatnan. Ang mga guho ng Sodom, ay bumubulong sa paglipas ng mga siglo. Mapagpasensya ang Diyos, ngunit siya rin ay makatarungan. Nag-aalok siya ng awa, ngunit hindi niya hahayaang maghari ang kasamaan magpakailanman. At kung paanong si Lot ay pinaalalahan ng tumakas, nang hindi lumilingon, tayo rin ay tinatawag na iwan ang kasalanang gumagapos sa atin, at tumakbo patungo sa kaligtasang iniaalok ng Diyos. Marahil ito ang pinakamabigat at pinakamagandang katotohanan sa lahat, na kahit sa harap ng paghuhukom, patuloy pa ring tumatawag ang Diyos ng mga tao tungo sa kaligtasan, kung sila lamang ay makikinig. Kaya sa susunod na marinig mo ang pangalang Sodom, tandaan, hindi ito basta kwento lang sa isang aklat. Isa itong babalang nakasulat sa bato, abo, at asin, at ngayoy muling nahukay, sa pamamagitan ng mga kamay ng mga arkeologo, upang makita ng buong mundo.